Hey mga kabakas, nandito na naman tayo. At pag-uusapan na naman natin itong matatamis. Matatamis na mga resulta ng investigasyon. Matamis pakinggan, nilalanggam. Ayan nga ho, sa totoo lamang itong nangyayaring investigasyon hinggil dito sa mga ghost projects na ito. Nakakakulili na ng tenga pero talaga dahil sa napapanahon po itong usaping ito, hindi po tayo makabitaw. Kaya tayo po mga kabakas ay magpapatuloy sa pag-analyze kung ano ang maaaring hantungan nitong usapin dito. Bakit kanyo? Sapagkat ang iniimbestigahan po dito yung budget po ng kasalukuyang administrasyon. Mula noong 2022 hanggang sa ngayon pong 2025, halfway na po ito midterm ang tawag nila rito. Nasa kalahati na po at mahigit 2 taon na lamang ang natitira. At umusbong po itong issue, itong usapin hinggil dito sa mga proyekto na may kinalaman po sa flood control o mga solusyon upang maiwasan po ang malawakang pagbaha o mga makapaminsalang baha. Yan, nakakapaminsala ho talaga Yung ekonomiya natin, apektado na. Ang mga magtitinda natin, lalo na po yung mga nasa sa mababang lugar, hindi na po makapagtinda. At kung may paninda man sila, malamang na ito po ay ma-damage. Mabulok. Hindi ho ba? Yan. Kaya, ang panawagan po nitong mga kumikilos ng mga kabataan, mga aktivista, mga student groups yan, at yung iba dyan nagising, nagising bigla, parang nananaginip ng masama Kaya alam niyo na, 'di ba, yung mahimbing ang tulog mo, pagkatapos bigla kang magising, naalimpungatan ka. Yan. Ito po mga kabataan ito, mistulang naalimpungatan. Matagal na sila nanahimik. Hindi po kumikilos yung mga yan. Nagkaroon po ng mga sigalutan sa politika. Ito pong ating tandem. Alam niyo na, itong si President Bongbong at si VP Sara. Sa unang buwan, maganda. Beso-beso, ngitian. Na maglupit po, naging hindi naman magkalabang mortal, kundi hindi nagkasundo yung tandem nila. Hindi natin malaman kung ano ang talagang minudensya niyan, kung ano ang dahilan. Basta ang sigurado niyan, pinag-aagawan po yung upuan doon sa Kongreso ng kung sino magiging speaker. Doon po nagsimula yan na ang balita, ito pong si Martin Romualdez, na kung tawagin nga ni VP Sara si Tambaluslos. Ito po ay pinlano na mapalitan at hindi naman siguro kaila ng ipapalit. Ito pong dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Hindi kumpirmado sa bibig ng ating dating Pangulong Gloria na siya nga. Pero yun po ang usapan Yun po ang umaalingaw-ngaw na usapin sa kapaligiran natin, sa pamayanan. Hanggang sa dumating na po ang punto na pati ang budget ng pinamamahalaan nitong si Vice President VP Sara at yun nga pong bukod sa Office of the Vice President yung pong Department of Education, nagkaroon ng usapin hinggil dito sa confidential fund at intelligence fund. Bakit nga naman parang hindi naman bagay intelligence fund na, alam mo yung intelligence fund, ginagamit po yan doon sa kung merong mga usaping pangsiguridad, hindi ho ba? Yung confidential fund, okay lang yan. Pero yung intelligence fund, pang-pulis pang-pulis, pang-military, NBI, yan. Maaring yung Office of the President,
magkaroon din ng confidential fund dahil nasa sa ilalim po ng kanyang pamumuno yung Armed Forces of the Philippines. Direkta po yan, pati yung police. Pero yung Vice President, yan po ay reserva lang eh. Yan eh, kumbaga sa kwan eh, spare tire, pagka na-flat. Talagang nagkaroon po ng hindi magandang pagkakaunawaan yung dalawa. Hanggang sa umusbong ito pong mga proyekto na ito. Habang yung pong impeachment na pinag-uusapan, mga masasakit na salita na po ang ginaganti nitong Vice President natin hanggang sa dumating po yung punto na may pagbabanta pa sa buhay. Hindi ba? May pipilipitin ng liig, yung mga ganon ng ating Pangulo na hindi naging maganda para sa pananaw ng mga kabataan. Pero tahimik ang mga kabataan kahit sa social media, kahit po sa mga grupo-grupong pang-paaralan, hindi po yan naging ganong kalala. Pero, simpleng-simple lamang nang bumaha nito pong tag-ulan, simula ng buwan ng Abril ba? Nang magsimula yung ulan na yan. Pagkatapos sa Abril, mainit pa nga yung Abril di ba? Mayo, yan umuulan-ulan. Hunyo, pagdating ng Hulyo, yan, bumaha na ho. At sanay naman ang Maynila. Sanay naman po ang lalo na dyan sa lugar ng Quezon Boulevard dyan sa tapat ng UST. Talaga naman, paborito ho ng bahayan eh. Paborito na po ng bahayan. Yung Araneta Avenue dyan sa Quezon City, paborito ng bahayan. Pero, kakaiba po itong baha na ito. Doon sa mga hindi binabaha, bumaha. At doon sa dating binabaha, halos bunaw. Anong nangyari? Lampas tao, halos bubong na lamang ng bahay na titira. Yung mga kotse nga, hindi na makita yung bubong eh. Kamakailan lamang, wala pang isang oras ang ulan dyan po sa Mother Ignacia sa lungsod ng Quezon. Talagang lampas tao po ang baha. Kaya itong mayor ng Quezon City, umaksyon na rin. Si Mayor Joy Belmonte, umaksyon na rin at hinanap niya ang dahilan. At ang dahilan nakita niya na yung pumping station dyan sa Matalahib, dyan sa lugar ng Quezon City, sa District 1, mukhang mali po ang pagkakagawa. Imbis na lumuwag, lalong sumikip. Kaya kini-question niya at ang budget napakalaki, hindi pa natatapos hanggang ngayon. Yan. At yun po ay bunga nito pong bagyong dumating na kwento ng ghost projects. Yung pong bagyo ng tubig kaya languyin ng tao Pero po yung bagyong balita na nakawan ng bilyones na pera sa kaban ng bayan, talaga kung sisinghap po ang mga nakarinig ng mga kababayan natin Eto ngayon, saan ba nagsimula ang mainit na usapin? Doon po sa Pasig. Na yung pong lumaban kay Vico Soto na si Sara Diskaya ay nagpa-interview. Okay, babanggitin na po natin ang pangalan At yan naman po alam na ng tao Nagpa-interview kay broadcasters Corina Sanchez at Julius Babaw. At sa kanilang interview, parang casual lamang na interview kwento saan nagsimula ang kanilang magandang kapalaran mula sa hirap hanggang sa naging bilyonaryo, nagkaroon ng 40 magagandang kotse, 28 doon luxury cars. Hindi pa natin alam kung baka may eroplano di ba? Malay natin, yung bahay niya, hindi natin alam kung mayroon pang ibang bahay. Kung kotse nga dumami, yung pa kayong bahay ang hindi dumami, hindi ba? Ganon. Kung iisipin natin, mga kababayan natin, doon po nag-ugat yung kwento. Sino ba tong Diskaya? Kontraktor, ganito.
nasabay halos, magkasabay ng speech ng Pangulo natin sa SONA, yung pong mga guni-guning proyekto, mga ghost projects nga. Hindi pa alam kung magkano ang halaga. Hanggang sa naimbestigahan nga po ito, dahil sinabi nitong si Sara Diskaya na ang buenas daw na dumating sa kanila at ang mga biyayang kanilang nakakamit ngayon, mula nang sila ay makapasok ng transaksyonnes dyan sa Department of Public Works and Highways. Doon po nag-ugat. Lumawak. Yung mga marites, hindi na po nag-marites. Nag-research na. Yung marites, kung ano marinig mo sa tabi mo, di ba? I-analyze mo ngayon yan, bibigyan mo ng imahinasyon, ganun po yan. Hindi Antimano, pati yung dalawa nag-interview, na-intriga. Na kesyo mayroong malaking halagang namagitan para doon po sa interview na yan. At sumabog ang balita na bilyonaryo ito at bilyones sa mga proyektong nakukuha. Hindi lamang siya, in fairness sa Diskaya couple, meron pa pong iba. Meron pa pong iba na ngayon inuusisa, inuukil-kil, katulad po nung si Arevalo na ayaw magsalita. Meron pang iba. Meron pang miyembro mismo nung Philippine Construction Association, Contractors Association Board, ganun. PICAB. Na mismong sila nangungontrata rin. Silang bumubusisi, umuukil-kil, sumasala sa mga miyembrong dapat na kwalipikado para maging kontraktor sa gobyerno. Sila pala'y mismo ganun din. Kaya yung pinuno nito nag-resign na rin. Okay? Yung sa Bulacan naman, napakarami po nasabit Lahat-lahat sa buong Pilipinas, 43 na opisyalis ang nasabit po sa kaso at ito'y lilitisin. Ang tanong, hanggang saan? Saan patungo itong investigasyon na ito? Bakit? Kaya natin na itanong ito, mga kababayan, mga kabakas. Dahil ang mga involved po dito meron pong mga politiko rin, may congressman na ngayon nga hindi makita itong si Saldico. Ang gusto nga nitong si Toby Tiangco, di ba, napag-usapan na natin kamakailan nito lamang ilang oras napag-usapan natin na si Toby Tiangco ang nagkakagusto. Dalawa sila ni Congressman Erice ng Caloocan na imbestigahan ang pakikialam nitong si Saldico. Resource person siya, pero dahil congressman siya at siya yung namuno doon po sa appropriation, yung pong pagtatalaga ng pondo ng gobyerno. Ina-appropriate po yan, hinahati-hati, inaatado. Pagkatapos ataduhin yan, nagkakaroon pa ng insertion. Nagkakaroon daw sila ng, di umano small committee. Ilan lang ang small committee? Alam mo, 5. Sa 317 na kongresista, meron 5 na magmi-meeting para sa special purpose nila. Ano ang purpose na yan? Proyekto na may magic daw. Kaya natin sinasabi, iniimbestigahan palulutangin kaya nila ang katotohanan na kasama nila at kabaro, kakwadra doon po sa Kongreso ang may kinalaman. Yan po ang sinasabi ni Toby Tiangco. Paano natin iimbestigahan? Itong kasama natin, kabaro natin. Hindi mo naman pwedeng imbestigahan siya rin, kundi attend lamang. Siya dadalo. Iimbestigahan ba naman ng congressman? Yung kapwa niya congressman, dapat ibang venue, di ba? Kaya po, kung ang iniimbestigahan nila rito, yung budget na insertion, sinong gumawa na yung insertion? Senado. Iimbestigahan ba ng mga Blue Ribbon Committee members yung kapwa nila? Kung sino ang naghati-hati ro sa 142 billion na insertions?
iimbestigahan ba ng Kongreso yung mga kabaro nila doon sa daan-daang bilyon na ginastos nitong administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos mula noong 2022. Kaya nga sabi ni Senator Bongo, ako, nadadawit na rin ang pangalan ng pamilya ko. Ha? Pero ako'y willing imbestigahan nitong Blue Ribbon Committee ang pamilya ko. Wala akong pakialam kung sila madiskubrehang may pandaraya, ganon. Imbestigahan nyo rin, kahit tatay ko yan, kahit kapilido ko yan, kahit sino pa yan. Ang tanong, tatalima kaya yung kabuuan sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta at yung iba doon, di ba? Yung iba nga doon nanggagalaitin na halos mapugto na po yung ugat sa liig sa pagtawag at pagbanggit ng Panginoon di ba? Na wala siyang kinalaman sa mga ganito pero lumalabas na may connection. Yan. Hindi natin sinasabing kasama sa pagnanakaw, hindi pa. Dahil yan iimbestigahan. Ngayon, Malaysia. Punong-puno po ng Malaysia. At dahil nga sa Malaysiang yan, anong nangyari? Ayun, nagrarally na sila. Niraid na ng mga kabataan yung bahay nito pong mag-asawang Carly at Sarah Iskaya. Pinagpapapadal, sinusulatan ng kung ano-ano ang pader, malalaswang salita, merong magnanakaw, merong ikulong, merong binabato pa ng kung ano yung ibinabato sa loob ng bakuran. Hindi natin alam kung baka may pupo. Hindi natin alam, di ba? Kaya, yun po ang punto ng ating pinag-uusapan. Ayaw din po naman nating makisalamuha sa kalaliman nitong usapan. Sabi ko nga, wala tayo rito pinapanigan May pagkukulang itong presidente natin, si Bongbong Marcos. Bakit? 2022, 2023, 2024. Hindi mo ba malalaman doon sa tatlong malalaking budget na yan na halos sa 1.3 trillion na ngayon lamang lumulutang na mayroong ghost projects. Alam niyo po ba yung ghost projects? Niluluto po yan. Niluluto yan. Katulad po nung lumutang na siyam pala ang kumpanya nitong mag-asawang Carly at Sarah Diskaya. At doon sa siyam na yan, sila naglalaban pag may bidding. So, lutong Macau. Alam niyo ba pag may bidding, kailangan mo ng BIR clearance niyan, kailangan mo ng bidders bond, kailangan mo ng rehistro, kailangan mo ng pick-up clearance. Ang dami po. Isa lamang ang magkulang dyan, disqualified. So, ang dali. Paintrahin mo yung sarili mong kumpanya, mas mababa ang presyo, disqualified naman, kulang sa requirements. Yung bidders bond niya kulang, yung clearance niya wala. Ganun. Ganun po yan. So, teknikalidad ang pinag-uusapan dyan. Mabalik tayo dito kay Vico sa kanyang anong tawag doon? Hindi naman paninira kundi pansin. Naapektuhan yung dalawa nga, si Corina at saka si Julius Babaw. Pero, naging expose. Lumalabas ngayon na blessing in disguise. Sapagkat nahalukay. So yung tatlong barahan na ito, sila ang mitya nito pong nangyayari pong usapin. Sila ngayon ang mitya. Saan patungo ngayon itong investigasyon na ito? Mag-uusisa yung Kongreso. Ang pinupunto nila ay 142 billion na insertion sa Senate. Pag sa Senate naman, ang pinupunto naman yung small committee doon sa Kongreso. Hanggang silang dalawa magbabatuhan ng putik nito. Kamukat-mukat mo paglabas niya mga yan, puro burangos na yan. Puro putik na mukha niya, pati likod, pati batok niya, puno na ng putik.
Sila-sila rin ang promotor actually. Sila-sila rin ang promotor nito. Bakit kanyo? Hindi naman gagawa yung Department of Public Works and Highways ng isang proyekto, magsasubmit kung alam nilang imposibleng ito yung mapondohan. Kundi, isusumitin nila yan kung anong distrito, kung saan lugar, sinong congressman na nandun. Hindi natin sinasabing sila ang nag-ugat niyan, yung mga congressman na yan. Pero, posible. Pwede. Bakit naging ghost projects? Katulad nga nung sinasabi natin yung pong mga kongresista, mayroon 250,000 constituents yan 180 to 250,000. Pagkatapos 15% yan belongs to poverty ratio. Nandun sa grupo po ng mga gipit. Yan po yung nangangalabit penge. Sila po yung recipient ng mga ayuda, AIC, meron pang tupad, meron pang 4-piece. Sila. Mantakin mo, kung ang industriya natin hindi naman umuusbong. Sa flood control pa lang, daang bilyones na ang ginagastos natin. Minamagic pa ang halos kalahati. Talaga pa may merwisyo yan. Pagkatapos yung mga ayuda, dire-diretso yan. Yung 4-piece, AIC, tupad, kung ano-ano ng mga ayuda. Ano ang tawag natin yan? Yan ang Consuelo de Bobo. Panakip ng mata at ng tenga. Kung may marinig kayong diferensya, kaya nga may ayuda kaya nga meron tupad mantakin mo yung tupad na yan. Yung mga nagwawali sa karsada, puro simentado na po ang karsada rito sa Metro Manila. Wala na mga puno. Wala namang tanga na magtatapon ng basura sa gitna ng karsada. Magwawalis. 5 tao. Ang pag-aagawan nila, 6 na dahon. Biruin mo. May nagtapon ng filter ng sigarilyo, 2. Ang may hawak na walis, pinag-aagawan nyo isang filter ng sigarilyo. Ganun yun. Kaya, kawawa tayo, mga taxpayers. Kaya sila rin ang promotor ng ghost projects. Sila rin ang gumagawa ng gulo. Kaya marahil yun ang sinasabi ni Vice President Sara, na kapag ako'y pinilipit nyo riyan, pag-imbestiga ng intelligence fund ko na 125 million, confidential fund ko na ganito, baka magkaroon ng bloodbath. Hindi po patayan na ibig sabihin. Magkabistuhan na tayo nang sa inyo 100 milyon din na isiningit lamang. Samantala yung sa akin nakapapel. Nalagyan na nga lang ng titulo kung ano-ano di ba? Mga chipipay na mga merienda. Anyway, lumang tugtugin na yan. Etong katotohanan na hindi pa po tukoy ang lahat, iniimbestigahan pa po. Sa ngayon, 100 bilyon pinag-uusapan. Hindi pa kumpleto yan baka pagka nakumpleto yan sa 1.3 trillion, baka 300 billion lang ang na-project yan. At yung 1 trillion nagkaguyuan na. Wag naman. Wag naman. Kaya, ipanalangin natin na itong mga kabataan, wag namang maghimagsik ng todo muna. Alam naman natin ang nangyayari sa ibang bansa ngayon, lalo doon sa Indonesia, di ba? Sa hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng hindi magandang sitwasyon. Hari nawang hindi po dumating sa ganung punto sapagkat napakaliwanag po kasi ng mga pagkakasalang nagawa nitong ating ilan sa mga kongresista at ilan sa ating mga senador at halos karamihan ng taga-public works and highways.
haharapin po natin uli yan. Mag-subscribe po kayo. Mag-like kayo. I-share nyo. Ito pong ating kabakas. Bakas ni Kokoy Alano. Kayo po ang aking kabakas dito. Kayo ang aasahan ko upang makapag-painit naman ng atin pong talakayin. Dadagdagan natin ang magagandang issue sa susunod. Maglalagay din tayo ng komedya. Di ba? Seryoso po eh. Seryosohin natin sa susunod. Puro katatawanan naman. Pero totoo na mayroong nakawan. Okay? Maraming salamat. Ito po ang inyong kabakas, Kokoy Alano. Huwag kayong makakalimot, mag-subscribe at mag-like, share kung kailangan. Huwag kayong mag-alala, kayong mga trolls dyan. Kung gusto nyo akong banatan, talagang ganun. Kung hindi kayo natutuwa sa akin, hindi ko kayo masisisi. Anyway, ganyan po talaga ang buhay. Hindi lahat ay kakampi. Pero ito, tandaan nyo, hindi po ako naghahanap ng kalaban. Maraming salamat at magandang araw, kabakas sa bansang Pilipinas.